Mula kami ni Sanya sa simpleng pamilya. Kaya naman, minsan ay hindi namin naranasan na mag-travel habang kami ay lumalaki. Pero ngayon na may trabaho na kami at kumikita, ginagrab na namin ang every opportunity para magbakasyon. At dahil kaka-birthday ko lang last August, ititreat ko si Kuya sa isang vacation. At ang napili namin puntahan sa Region 5, Bicolandia. Welcome to Albay! Woo! Nung mga bata kasi kami, hindi kami nakapag-travel ni Kuya. Tapos kapag, alam mo yun, kapag nagkukwentuhan yung mga friends ko, parang wala kang maibigay, wala kang ma-share. Kaya nung dumating sa time na nagkaroon kami ng trabaho, talagang binigyan namin ni Kuya ng chance yung sarili namin na makapagbakasyon. Nung bata pa kami, kasi maagang nawala yung dad namin, pagka-undas, lalapit ako sa mga kamag-anak nung patay. Tapos tatanungin ko kung gusto ba nila ipalinis yung puntod. So may dala akong mga paint, pang lettering. Binabayaran ako 30 pesos noong time na yun, kada isang puntod. First time namin dito na magkasama sa Bicol. Legazpi, Albay, Bicol. Siyempre, excited ako. Actually, kanina nung nandun ako sa plane, iniisip ko na agad food eh. So, kasi mahilig ako sa maanghang. So, number 1 ng Bicol dyan. Yes! Kailangan namin mag-relax ng konti dahil wala pa po kaming tulog as a moment. 4:07. Dito pala ako. So, ito yung una-una. Dalawa lang kami kasama. Ano ba yung mangyayari? Let's see. Mali kasi kami magkulit. Pikon to minsan eh. Napipikon sa akin. Number 315 ang room ko. Kasi pinapaalisan niya ako. Hindi naman. Gusto ko lang ayusin yung mga gamit ko. You know? Okay. So, bye! Rest muna ako. Kailangan ko ng beauty rest. So, kita-kits mamaya. Marahay na aga, mga ka-road trip. Marahay na aga. Bakit kaya hindi tayo gumagalaw? Traffic ba lagi dito, kuya? Meron na. Sa pagpunta natin doon sa Albay, medyo nag-traffic nga. Tapos, nagtaka kami ni Kuya, ano kaya yung traffic doon? Sabi mo, bakit parang nakatigil tsaka mabagal yung usad ng sasakyan? Sabi mo, nasa EDSA ba ako? Bakit may traffic? Kaya pala, may street dance. Tuwing Agosto, ipinagdiriwang ng mga taga-Ginubatan Albay ang Longganisa Festival. At ito ang isang trivia. Madalas tawaging short ganisa ang kanilang pambatong pork longganisa dahil mas maliit ang hugis nito kumpara sa ibang longganisa. Ay, nanggulo kami! Nung bata ako, kasali rin ako sa street dance eh. Kaya, alam mo yun, naaalala mo ulit yung mga nangyari nung bata ka, ganyan. Ang saya. Para kaming kasali talaga sa parade. Kasi ginagaya namin yung mga steps nila. Hilig kong sumayaw, hilig kong
lahat ng activities gawin sa school. Isa sa mga sikat na putahe dito sa Albay ay yung Pinangat. At bilang nandito na kami, inalam namin kung saan yung lugar na yon at dito nga daw yung sa Kamalig. Eto na! Ayun, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga Ito po. po kayo sa bahay ni Aling Seni. Aling Gumagawa Seni. ng Pinangat. 1982 pa raw nang simulan ng angkan ni Kuya Jomar ang paggawa ng pinangat. Sa pagluluto ng pinangat, maaaring gumamit ng dried fish o pork. Pero, ang nagpapasarap daw talaga dito ay ang gata mula sa kinain ng nyog. At syempre, ang pambalot na dahon ng gabi. Lahat ng ingredients na yan, nakahalos sa gata. Tapos ito ang kailangan, ito, tatlo, nakapatong na gabi. Tatlong layer yan. Tatlong layer, lalagyan ng ganito. Ayun. Tsaka isasama yung mga ingredients. Oho. Sabi nga Tapos nakalagay na yung gata sa loob. Tapos tatalian. Nung una, akala namin, madali. Kasi, pag pinanood mo si Kuya, sarili na siya. So, ginaganon-ganon niya lang. Akala namin basta-basta na gaganon siya. Hindi kasi siya ganun kabilis din palang lutuin. Kasi yung gabi, kailangan nandun talaga nakasiksik siya doon sa dahon ng gabi para manuot doon sa gabi yung gata na nagpapasarap doon. Hop! Ayan na. Hoy, paano yan? Isa pa nga. Siguro mga naka-4 na beses akong sumubok. Yung panlima lang, yung panlimang beses kong trinay, doon ko nakuha. Competitive yan eh. Hanggat hindi niya nakukuha yung bagay na yun, hindi niya titigilan. Which is, depende naman sa akin. Kapag kailangan ko talagang i-push yun, kung kailangan kong talagang makuha, pipilitin ko yung sarili ko. Pero kung kailangan namang hindi na, wag na lang. Parang pag-ibig lang. Wow! Diba? Ang ganda ng pagkakagawa ko, walang sabog. Sino kaya gumawa nito, sabog? Oh? Siya. Diba? Ganun ko siya kabilis na uuto, mga ka-road trip. Hindi, ito yung ginawa ko, pinalit ko lang. Ano? Lalo na ng bata eh. Yung mga magic yung sa mga, tinan mo saan yun, naputol. Tapos niniwala siya, malalaki yung mata niya. So mabilis ko siyang mabola sa mga ganun. Tingnan mo to. Tapos dadayain ko lang, naniniwala siya. Gullible yan. Kailangan daw na sa kaldero at kahoy iluto ng 2 oras ang pinangat para ma-reach ang maximum heat na lalo rin magpapasarap sa putahe. Araw-araw, nasa 150 to 200 pieces na pinangat ang niluluto ni na Kuya Jomar. Kauna! Ito po ang finished product namin. Hindi lang ito inuulam sa kanin, kundi mas masarap pa sa pandesal. Sarap sa pandesal yan? Pandesal? Okay, subukan nga natin. Hindi, biro lang. Talaga, Kuya? Oo nga, no? Ayun, no? Malambot niya. Oo, maganyan talaga siya. Maloko talaga. Mabiro. Kumbaga, parang nasanay na rin kami na siya yung nagpapasaya rin sa bahay namin. Ibang pandesal yan eh. Ay, iba ba? Kala ko ito eh. Sige, Kuya. Sanayan lang to, mga ka-road trip. Gawa lang. Tapos isang... Para sa akin, mas masarap kaysa sa laing. Tapos yung gata niya, nagbe-blend na para siyang meat yung lasa. Masarap. Masarap. Malambot siya. Kapag kinuha mo, pag kinain mo agad, akala mo nga, teka lang, baka hindi matunaw, di ba? Minsan meron tayong problema na ganun. Pero ito, sobrang lambot. Sarap. Hindi lang daw masarap na pinangat ang kayang i-offer ng Kamalig Albay. Pati mata mo kasi ay kaya raw busogin sa pamamagitan ng pagsa-sightseeing sa Kituinan Hill. Kapag nasa tuktok ka na kasi ng Kituinan Hill, parang ka-level mo na rin ang Mount Mayon. Hinagisan ko siya ng dumi. Pero hindi naman hindi intention na tatamaan. Hinagis ko ng pag ganun, papunta sa kanya. Umiwas na siya, tapos bumalik pa. So tumama sa ganito. Nainis ako kasi kakadiri.
Pero buti na lang tuyo yung pupo. Natawa rin ako eh. Gusto ko na nga rin siyang hagisan eh. Dito sa Albay, meron palang bagong ipinagmamalaki. Yung tawag sa kanya is a sky bike. Tapos, syempre dahil bago kami dito, yun yung una namin susubukan. Ako talagang una. Wala. Hindi naman kailangan na encourage nito eh. Tatapang at tao to eh. Matapang at tao. Sa'yo Sure to. ka, kuya? Opo. We, pangilan akong gagawa nito? Mga pang 250, 60, 9. Hindi, kasi para sure lang. Kasi baka naman ako kauna-unahan. Kasi sabi, bago lang daw tong bike. Tapos sabi ko, baka ako pala yung kauna-una. Nakakatakot naman. Sure ka, kuya? Hindi naman gumaganon yan. Tumutong ka. Hindi naman po. First time kong gagawin to eh. Kinakabahan ako. For me, talagang na-excite ako. At the same time, kinakabahan ako kasi first time ko to. Kunwari kapag gustong-gusto mo yan eh. Gustong-gusto niya po yan, mga ka-road trip. Ina-acting niya lang pong hindi. Eh di kasi wala naman takot sa ganyan yun eh. Mahilig mag-rides yan. Kuya, hindi ako malalaglag ah. Hindi po. Parang maluwag yung tornilyo eh. Kuya, para kang tanga. Huwag mong ganyanin kasi. Saan ko siya kanina, naku parang may yung tornilyo, parang eh. Ay, natanggal! Ay, kuya! Ala, natatakot ako. Hindi. Ano, kuya? Tuloy-tuloy lang yung pedal. Paano kapag hindi ko natuloy? Pag tumigil ka po, yun, hindi tatakbo yun. Hanggang gitna ka lang. So, hanggang gitna lang ako? Kailangan mag- Ano ba yan? Hindi siya yung tipo na yung iiyak bago gawin o matatakot muna or pipilitin. Hindi mo na kailangan pilitin niya sa mga ganyan. Kaya mo yan! Nakakatakot sa gitna. Kasasabikan, halika na dito. Sumama ka na. Alam nyo guys, first time ko mag-bike ulit. Tapos ganito pa. Ang galing! Ayos na yun. Buti nagawa ni sa kanya. Katakot nga, ang taas. Oh my God, nakarating ako! Okay lang ako. Hindi, ayoko na. Di ba kung pagbalik, pwedeng ganun na lang? Pababa, jeepney na. Hindi na lang. Ayoko na ulitin. Akala ko isang diretso lang din. Tapos iisip ko na kanina yun eh. So, pag ganun doon, paano pala makakabalik? Dito. Makabalik pa pala siya. Mas safe ang pakiramdam ko dito eh. Parang ayaw niya nang bumalik. Ha? Okay na! Ginusuran nila to eh. Pahirapan ako. Kailangan balikan pala to eh. Di siya. Parang mas nakakatakot yung pabalik. Sarap sa feeling kasi parang na-face mo yung fears mo. Ras, tara na. Bilis, gutom na ako. Ha? Sino sabi sa'yo kumain ka? Natry mo to. Ako ba? Okay na, ang galing mo nga eh. Ha? Ang galing mo. Huwag mo akong kumbinsihin. Oh! Matigan ako! Hindi ka nahulog doon, baka naman mahulog. Since siya yung bunso, normal na lang sa akin na alalayan siya.
Tsaka kahit sino naman eh, para sigurado lang, nakaalalay lang din ako sa kanya. Siguro nung mga bata kasi kami, pag nahulog ako, hindi pagtatawanan lang niya ako. Hindi niya ako tutulungan na. Pero ngayon, natutuwa kami kasi pareho kaming concern sa isa't isa. Nung sa part ko na medyo paano na eh, palubog na yung araw eh. Nakikita ko pa rin siya pero hindi kasing linaw nung kaysa niya. Ang ganda, masarap sa pakiramdam. Pati yung hangin na tumatama sa mukha mo. Ang sarap. Jack, nakari mo na lang pagbalik. Ikaw lang walang kain eh. Sa ano na ako, zipline. Oh, ho, ho. Nung pabalik, nag-zipline ako kasi nasubukan ko na yung bike eh. Pero hindi mo lang pinawisan, ano ba yan? Kumanon pa ako dun sa may gitna, oh, kahit inuga mo na nga, hindi ko naramdaman. Wala Pero akong nagutom ako. At may nakikitang balot doon. Tara, kain tayo. Favorite namin to. Kumakain ba kayo ng sisiw? Alam niyo yung sisiw, di ba yung balot may sisiw yan? Yung Penoy kasi parang puro itlog lang eh. Siya, Pero- kumakain niya ng sisiw. Dati, nung maliit pa kami, ang lakas namin kumain ng ganito. Cheers! Yung cheers eh. News mo din? Ang cute mo talaga. Ikaw din. Sarap. Etong chicharon sa amin. Yung isang ganito Talon na yan. Namin yan. Ulam na namin yan. Hati kami, tapos yung, ano yun, yung ginagawa natin, yung talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Tapos sausaw sa bagoong, tapos kanin. Ang sarap. Kanin, tapos ganyan. Kung gusto mo lang mag-chill, perfect destination daw ang Sumlang Lake sa Kamalig Albay. Sa sobrang linaw nga daw ng tubig sa lawa na ito, maaari mo raw makita ang reflection ng Mount Mayon. Kaso, mukhang nahihiya yatang magpakita sa atin ng Mount Mayon. Perfecto para sa sa family. Tingnan mo sila, oh. Parang kailangan group of friends or isang buong pamilya. Pero, masaya, kahit tayo nun, di ba? Tingnan mo, pagpasok natin doon, tingnan mo yung lugar nila, parang very resort na ang relax-relax tingnan ng lugar. Sometimes kahit sa dami-dami mong problema sa buhay, ang dami mong work or ang daming nangyari sa ilang araw na trabaho, ganon. Ito yung perfect na place para mag-chill, mag-relax. Ang Legazpi City ang kabisera ng Albay. At dito sa Legazpi City, maaari mong ma-experience na maka face-to-face ang Mount Mayon sa pamamagitan ng pagsakay sa ATV o all-terrain vehicle. Isa naman dito sa pinakasikat sa Albay, yung sasakyan na ATV. Nasaan doon pupunta ka doon sa Bulkan, sa Mayon. We're all geared up and ready. Ngayon, here we come! Nung na-stuck ako dun sa may tubig, sa may
parang nag-enjoy pa ako. Woo! Sabi, struggle is real. Parang, asaya na parang, na-experience ko to, na-trap ako sa ganito, hindi ako makaalis. Paano gagawin ko? Actually, ayoko pa magpatulong. Pero ayaw na eh. Hinayaan ako. Ay, hindi ma'am kami na ganyan. Nung ako nakala ko kaya ko. Yung malalim pala sa porno. Wow! Pag ganun na. Masaya yung nagre-race kami kapag medyo alam namin safe naman yung lugar. Kasi first time namin maging ganito ni Kuya eh. Kanina ito, na sobrang enjoy niya na pag nagkakarera kami, may malalaking bato siyang nadadaanan. Di ba mamaya, gumanon yung gulong. Tapos bumaliktad siya. So, sabi ko, ingat. Aww. Thank you. Pagkatapos ng isang nakakapagod na activity, masarap mag-refresh. Perfect daw sa atin ng cold dessert na ito na sinamahan ng mainit nilang pagsalubong. Mahilig ako sa maanghang. Siyempre, gusto ko ng itodo ang pagtikim ko ng sili ice cream. Siyempre, ang sili ice cream may level yan. May level, level 1, 2, 3, and may level ng volcano. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang natin sa anghang. Ako, bahala. Saka depende sa kulay eh. Tingnan nyo yung volcano level. Sobrang pulang-pula siya. Ito medyo pink pa eh. Ito, light The rest pink. mas light pa eh. Okay. Bring it on! So, game ka, Sanya? Ano unang Yes. gusto mo subukan? Siyempre, mag-start muna tayo sa level 1. Oops. Walang thrill tong level 1. Subukan ko na yan eh. Pero dahil matakaw ako. Ang sarap. Creamy siya na maanghang. Meron na siya agad hagod. Yung parang sa level 1, maanghang na agad siya, no? Pero kaya. Ang sarap. Diba? Eto, medyo may anghang na. May level 1 halos wala. Oo, yun pala. Mas maanghang to. Medyo mas maanghang na to. Muusok! Muusok na. Sarap! Ba't Isa pa? namumala ka na? Hindi pa. Ikaw. Diba? Sisiyan kami. Pero ang sarap. Muusok ang Kaya pa yung siya. tenga mo eh. Ito yung may enjoy mo. Ito na siya. Sarap to, promise. Ayun ang sipon mo. Parang sarap. Diba? Oo, yung ramdam mo sa tenga yung anghang. Nandito na eh. Gumaganta dito na gilid eh. Totoo yung gumagano yung... Pero ang sarap. Sarap. Sarap siya. Yep. Totoo po ba yan? Nakasili na yan. Teka lang makasili. Sabi ko na eh. Ito, hindi ko kaya yan. Labuyo. Kaya mo yan. Sige nga, ikaw muna. Subukan kita, dali. Wag na! Kaya ko lang sa buwan sarili ko. Ikaw? Isa lang. Isa lang. Lalagyan natin konti. Wag! Pag nagawa ko, gagawin mo rin ha. Umuyain mo ha. Oo. Sige. Ilan yung ano yan? Tatlo lang. Oo. Tatlo. Huwag mo lulukin ha. Umuyain mo ha. Eh? Bakit ganun? Parang mas nawala yung anghang niya. Yan, palakpakan po natin si Sanya. Hoy! Anong palakpakan? Wait lang. Palakpakan ka rin nila. Okay na yun. Kunti lang nila yung tatlo lang yun ha. Akin na nga. Sigurado ka ba? Oo. Apat yan eh. Tikman mo, mas mawawala yung anghang niya. Diba? Nawawala. Parang lasang dahon lang. Ang galing. Hindi ko na kaya. Ang pala. Sigigil ako sa'yo eh. Marami sa atin ang pumupunta sa Bicol para masilayan ng Mount Mayon. Pero hindi lang ang mataas na bundok ang dapat mong masilayan dito. May nagtatago kasing ganda sa Albay na makikita raw sa ilalim ng lupa.
Meron po, inside the cave po, meron po yung falls. Oo. Actually, at the exit of the cave. Pwede naman mag-swimming doon. Pwede. Mga gano'ng kalalim? Yung lalim po kasi din sa exit ng cave, 50 feet po. Marunong pong lumangoy. 50 feet? Basta marunong lang maglamay. Marunong lang maglamay. Mga kapuso, tandaan, basta hindi mo kabisado ang lugar, lalo na kung first time nyo rito, kailangan doble ingat. Gaya na lang ng pagbaba namin papunta sa Jovellar Underground River. Ayos! Nung nakita kong madilim, medyo nakakatakot pala kung halimbawa ikaw lang mag-isa. Kailangan talaga may assistant ka na nag-iilaw, tapos may isang nagtutulak ng balsa. Sa dulo ng underground river, makikita ang isang maliit na talon. Dito raw nagmumula ang tubig na siya namang umaagos sa underground river. Habang tinitingnan ko lang siya, para siyang nakakatakot talaga eh. Tapos madilim nga. So parang, oops, teka lang, baka naman sobrang lakas ng falls, baka naman madala ako, ganyan. Then nung umpisa, habang inaakyat namin, I thought na ano siya, madulas. Pero nung Tinapakan inapakan namin, hindi pala. Kaya na-enjoy namin, humiga pa kami. Hindi siya nagiging lumot. Hindi ka dudulas eh. So, sobrang tayal na kasi since nung last namin ginawa yun na maligo sa ilog. So, this time talagang parang bumalik yung nga dati na swimming kami sa ganyan. Ito ang pinakamahilig maligo sa ilog. Nung bata kami, yung lola ko, naglalabas sa ilog. Hinanap namin to siguro ilang taon ka nun? 2 years old. 2 years old ka ba nun? Pagtingin namin, nakalutang na eh. Akala namin nalunod. Nadulas pa na dun sa may bato ano. Parang bumalik kami sa magkabata. Babasaan, ganyan. Ito pala yun. Ito pala yung Kagsa Ruins Church. Church. Ganda. Ganda. Kala ko dati sa picture kasi, mababa lang yan. Di ba sabi nila parang ano? Akala nga natabunan natin, daw? oo, hindi akala natin lumubog. Pero hindi pala. Ito yung kadugtong. Oo nga, pagka dito mo tinignan, parang nga siya malapit lang sa bundok, no? Oo. Kala ko dati magkadikit lang yun. Galing. Dati sa libro ko lang nakikita to eh. Ganda ano? Takbo lang tayo. Hindi siya natakbo. Saya, no? Oo. Kala natin, hindi natin mapupuntahan to eh. Ikaw na-imagine mo ba? Hindi. Ano, sa umpisa, akala ko hindi ko pa mapupuntahan. Siyempre, alam mo naman, umpisa tayo, di ba? Dahil lang natin pangarap eh. Pero ngayon, akalain mo yun. Oo, Nararating na natin to. Harap-harapan na natin. Face to face yung Mount Mayon. Masaya. Enjoy ako. Nakalimutan ko sandali yung problema ko. Nag-enjoy, sobra. Pinaka-memorable dito, yung first time namin mag-bonding. Hindi kasi, pag pares kaming may taping,
hindi na kami halos nakikita sa bahay. Ang saya nitong time na to na talagang wala kaming iniisip kundi gawin yung mga masayang gawain dito, puntahan yung mga gandang views. Sobrang na-enjoy namin. Kasi nagpa-plan kami na umalis din eh. Pero iniisip namin na ako baka mag-away lang tayo kasi baka ganyan-ganyan. Pero na-realize namin na, ay, okay, nagkakasundo naman pala kami. Though nagagalit siya sa akin kapag may mga kulang-kulang ako. Pero at least na-advise niya rin ako doon sa mga alam mong next time, kailangan maging handa ka sa lahat ng pupuntahan mo. Lagi kang prepared, ganyan. Oh, thank you. Since kasi nung bata ako, wala na akong daddy, wala na kaming daddy. So siya na yung best thing na siya yung tumayong daddy sa amin. Hindi niya ako pinabayaan. Merong mga times na, kunyari may nanligaw sa akin, ina-advise niya ako na, teka lang Sanya, ganito mga lalaki. Alam ko yan kasi lalaki ako. Nauunahan na ng ganun. Kumbaga, meron ka ng idea na yung hindi lahat ng guys ganito, hindi lahat ng guys ganyan. So, medyo hinay-hinay ka lang pagdating sa mga manliligaw mo. Hindi naman siya ganun ka-stricto, pero depende sa mga manliligaw kung sino. Ayun, bilang ko yun, tingin ko normal naman yun na parang intention mo sa kanya is di siya masaktan later on. Kasi normal naman na ma-experience yun, pero di naman sa pinipigilan, pero sinasabi ko lang sa kanya yung mga nangyari after, tsaka naka-guide lang din ako. Kasi pag nakikita ko yung personality ng isang sinasabi ko sa kanya. So, masaya ako na nakikinig na hindi siya pasaway, ganun. Happy rin ako sa pagiging bunso niya kasi nauutusan ko siya. Oh, mga ka-road trip, hindi pa dito nagtatapos ang vacation trip namin ni Sanya. Correct! Aalis ba naman kami ng Albay na hindi nakaka face-to-face ang Mount Mayon? Para magawa ito, kailangan mag-trek ng 300 meters patungo sa lava stones na malapit sa paanan ng Mayon. Masaya siya pero at the same time medyo delikado. Kasi pagka nadulas ka doon or natapilok, masakit. Tapos yung babagsakan mo pa, bato. Pagka bato niya, magaspang na. Masusugatan ka talaga. So, delikado. Akala ko nga parang bundok lang. Kasi before nakakita ko ng bundok na parang lupa lang siya. Hindi siya masyadong mabato. Kasi pag bato parang mas delikado. Kasi pag may naapakan kang hindi siya nakasiksik o hindi siya nakadikit, delikado yun na baka madulas ka, mahulog ka, di ba? So, paano kung kakapitan mo, ganun din, tanggal rin. Delikado yun. Nakapag-hike na kami before. Sa 3 days of summer, nag-Mount Ulap kami. Nung nakita kong aakyat sa ganito, sabi ko medyo simple na lang. Kasi hindi kagaya nung ganong kataas ulit eh. Pero ang challenge dito, yung mga lava nga na matutulis sa bato. Hiningal ako, nakakapagod yung pag-akyat, nakakapagod yung... Yun lang, pero nag-enjoy ako eh. Parang hindi naman ako natakot. Sabi ko parang iba lang to sa lahat ng na-experience ko. Gusto man namin ni Sanya na mag-hike pa para makita ng malapitan ang perfect cone na Mayon, hanggang dito na lang daw kami dahil nakataas ang Alert Level 1 sa bulkan. Isa raw ito sa mga preventive measures na isinasagawa ng local government para sa safety ng locals at tourists. Ang sarap na na-witness mo siya ng ganong kalapit at nakapag-picture-picture ka sa lugar na yon kung saan kitang-kita yung kabuuan ng Mayon Volcano. Hindi ko ma-explain pakiramdam eh, basta ang sarap. Sobrang ganda. Actually, wala na akong masabi sa sabi ko, tinititigan ko nga yung vulkan kanina, sabi ko, sa'yo na ito, ang ganda na ito. Ang wish ko sa kanya, kasi nakita ko talaga nag-enjoy siya sa tour namin na to, sa trip namin na to dito sa Bicol. Sana marami pa siyang mapuntahan. O kung gusto mo akong isama, na mga lugar na hindi lang dito sa Pilipinas o kung gusto yung ibang bansa, sana marami siyang mapuntahan na lugar at ma-enjoy niya sana lahat ng lugar na yun, kagaya ng nangyari ngayon dito sa Bicol. Thank you din kasi lagi kang nandyan kapag may problema ako. At salamat din kasi minsan kahit minsan ikaw naman yung pasaway, thank you kasi nakikinig ka sa akin kahit bunso ako.
Thank you na lang ba? Wala bang ano? Love you. Wala bang sapatos dyan? Alam, sapatusin kita eh. Wala nga naman. Love din kita. Kaya salamat road trip para sa masayang banding namin ni Kuya. Dahil totoo talaga na mas enjoy ang kahit anong lugar basta kasama ang mahal natin sa buhay.